yung idol ho ng mga DDS, yung pastor ng mga DDS. Oh, dapat kayong mga DDS lumilipat na kayo dito kay Kibuloy, eh. Sumapi na kayo diyan sa KOJC. Bakit? Supporter ka naman kayo ng KOJC, 'di ba? Bakit? Eh, sumusuporta naman kayo doon sa mga tao na tumegi ng 20,000 hanggang 30,000 at karamihan doon, eh, inosente. Hindi naman kayo pro-life, 'di ba? O, diyan na kayo umanib sa kampo ni Kibuloy. Oh, pasok kayo doon sa napakalaking, Kibuloy compound, 'di ba? Naku, malilintikan na ho ito si Kibuloy lalo, mga kababayan. Bakit ho? Eto, pakinggan niyo yung balita at sisentensyahan na ho. Oh, yung mga nag-guilty plea, mga kababayan, doon sa Estados Unidos. Pakinggan niyo ho. Ng dalawang administrators ng Kingdom of Jesus Christ sa Abril 21 ng susunod na taon. Ito ay sina Amanda Estupare at Gia Kabaktulan. Ito ho, mga kababayan, pinake news to nila Jason Sa, ni Ngalbu. Sasabihin ng iba, maganda talagang nanonood dito sa live ni Mark Ramos kasi nagkakaroon ng mga karakter. Oh, 'di ba? Yung kanilang mga DDS na mga vloggers. Oh. Pinake news to ni Ngalbu, mga bossing. Si Ngalbu pinost na sinasabi, eh, ano na daw si Kibuloy. Kumbaga, bababa na daw po ang kaso. Eh, maaano na, kumbaga, mawawala na din daw ng kaso si Kibuloy sa Estados Unidos. Kumbaga, gusto nilang palabasin, mga kababayan, bakit sa Estados Unidos? Eh, absuelto si Kibuloy. Bakit sa Pilipinas? Iniipit ang kanyang karapatan, gano'n ang pero fake news po 'yun, mga bossing, 'no? Kung sakali na magpakabit po ng, ngipin si Jason Sa, fake din po 'yun, hindi na po totoo, ano? So, si Ngalbo po, mga kaya buwisit na buwisit ako diyan, eh, mahilig magpakalat ng fake news. Ano po, sinasabi niya si Kibuloy daw po 'yan, hindi naman. Yung mga kasapakat ni Kibuloy doon sa Estados Unidos, mga bossing. Sila po 'yan. At bakit ko nasabi na malilintikan ho, mga kababayan? Eh, may bargain po 'yan, may kapalit po 'yan nilang pag-amin ng guilty plea, eh, 'no? May ididiin po nila si Kibuloy diyan. Kaya, baka po si Kibuloy, baka mga next year, eh, mangibang bansa na po 'yan. Ano po, baka pumunta na ng Estados Unidos siya. Nasabi at nabanggit naman po ng Department of Justice, mga kababayan, na makikipag-ugnayan at naghihintay po sila, sa Estados Unidos na sumulat. Siguro, meron na ng negosasyon 'yan. Sabi ni Shiro Kansaki, Paskong Pasko nag-iiyakan yung mga DDS. Hayaan mo lang diyan, umiyak yang mga 'yan. Hmm, mga DDS, alam niyo dapat ang ginawa niyo, nag-Noche Buena na lang kayo. Pumokus na lang kayo sa Noche Buena o kaya sinamahan niyo na lang. Sino? Sinamahan niyo na lang yung mga ano, asan ba 'yun? Eto, sinamahan niyo na lang yung eto, 'no, ngayong Noche Buena, at least dumami pa kayo diyan. Oh, sinamahan niyo na lang yung mga nag-EDSA, 'di ba? Kasi nanonood pa kayo diyan. Oh, iilan, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tapos may 5 nakatayo do'n sa may ano, hagdanan. Oh, 11. Kung diyan kayo sumama, hindi na lang kayo nanood dito, 'di pa sasama loob niyo, 'di ba? Tuloy natin 'tong kay OJC. Resto ng Federal Bureau of Investigation dahil sa visa fraud case sa Amerika. Kaugnay nito ay pinag-utos ni United States District Court, Central District of California, Judge Terry Hatter Jr. ang paghahanda ng pre-sentence report sa kaso ni na Estupare at Kabaktulan. Sino ho ang susunod diyan, mga kababayan, sa tingin niyo? Nandiyan ang comment section. Nababasa ng lahat 'yan. Oh, sino ho ang susunod diyan, mga kababayan? Sabi ni Arthur Martisano, Mark, tuloy na ang peace rally sa January 13 kami. Dito sa Panay Island, sa Iloilo ang venue. Sabi niya, tuloy daw po. Mamaya, mapakinggan po natin kung ano tuloy. Sino ang susunod dito sa mga to? Ako, naniniwala ako si Kibuloy na ho yan.
susulat na ang Estados Unidos. Pahiram naman si Kibuloy, wanted din kasi sa amin 'yan. Alam nyo etong kampo ni Kibuloy, matitigas ang muka. Si Torion na may kaso na kinasuhan ng PNP, mga bossing. Kinasuhan ni General Torre. Aba, merong isang vlogger. Merong 18 million no na subscriber o followers yung vlogger na yon na ang pangalan Ray something. Ikinontent sila. Aba, sinulatan ni Torion, tinatakot na ihahabla daw ko. Hinamon sila nung Amerikano. O sige, isampa nyo yung kaso nyo dito. No? Sa Estados Unidos. Alam nga naman sa Pilipinas, dito yun, isampa yun. Isampa nyo dito sa Estados Unidos yung kaso nyo sa akin. Hinamon. O yan, si Ray William Johnson. Nung hinamon mga kababayan, na-realize ni Ray William Johnson, wanted pala kayo dito sa Estados Unidos, kaya hindi nyo magagawa. Ano? Sinampahan ng gusto siyang sampahan ng kaso nila Torion dahil daw po paulit-ulit na sinasabi na child molester daw po si Kibuloy. Di ba kalat na kalat naman sa balita yun. Tuloy natin. Matapos ngang tanggapin ng korte ang kanilang guilty plea. Ito ay kasunod na rin ng voluntaryong pag-amin ng dalawa ng kanilang kasalanan at ganap na naunawaan ang mga kondisyon sa ilalim ng plea agreement. Anak na tinapa, Kibuloy, umamin na. Nandiyan po yung meron pa po silang mga kasalanan diyan na tawag doon? Yung mga miyembro nila ipinapakasal, mga bossing, sa mga citizen. Upang sa ganon, mahaba nga naman, wala nang uwian. Kasi kapag yung B1, B2 lang, 6 months lang yun. 4 months, hindi ka naman pwedeng lumagpas, hindi ka naman pwedeng umabot ng 6 na buwan Kasi questionable na yon sa Estados Unidos. Paano ka umabot ng 6 na buwan dito? Although, pwede kang magstay ng 6 na buwan dito, kaya lang kailangan patunayan mo. Saan nanggagaling yung pera mong pinanggagasto sa loob ng 6 na buwan? So siguro kapag yung ganun lang, B1, B2 lang, 4 months lang yan, mga kababayan. Bawal naman silang magtrabaho sa Amerika pag B1, B2. O kaya, yung mga fake marriage at fake divorce ang ginagawa nila doon. Tuloy natin. Kibuloy, umamin na. Sana napapakinggan mo to diyan sa loob ng Oblo. No? Alam niyo po, matindi ang ang hiling ni Kibuloy Nung panahon po na nagtatago pa siya, lilitaw ako. Basta't walang hindi niyo ako ipapadala sa Estados Unidos. Sorry. No? Matagal na pong magkaibigan ang Pilipinas at Estados Unidos. At may pag-uusap po yata diyan, mga kababayan. Kung sakali, fly. Ayaw mo doon, Kibuloy, yung sa selda mo, malamig, hindi kagaya diyan sa Pilipinas. Mainit. Di ba, Ma'am Chi? Ma'am Lori Mamawag? Na kanilang ipinasok sa US District Attorney's Office noong buwan ng Oktubre. Dahil dito pinayagan ng korte ang dalawa na makapagpiyansa para sa pansamantalang kalayaan. Basta't saklap naman nun. Yung dalawa may piyansa, di ba, Chi? Tapos si Kibuloy, sumunod ang mga ito sa tuntunin at kondisyon na itinakda ng korte sa panahon ng kanilang paglaya. Kasalukuyan, nasa ilalim pa rin naman ng supervision ng Probation Office ang nasabing mga akusado. Sira ang tuktok nito si Chi, tinatakot si Kibuloy. Sabi, lagot ka, Kibs. Mas malaki ang mga Black America. Huwag niyo na akong tanungin kung ano ibig sabihin yan, ha? No? Kung ano ang ibig sabihin ni Chi. Basta, alam naman na natin yun no? Mas malaki ang mga Black American kaysa sa mga Pilipino. Matatangkad yung mga yan. Yun ibig sabihin nun. Kaya kapag nagpamasahe si Kibuloy, masahin mo nga ako. Mas madiin, mas pasok na pasok. Yung hagod kay Kibuloy. Yung mga Pilipino, medyo lang pong humagod yan saktuhan lang po na masahe ang ibig ko sabihin. Kayo, tawa kayo ng tawa dyan sa comment section.
kung ano-ano na naman iniisip niyo. Oh, pagka Pilipino ang nagmasahe kay Kibuloy, 'di ba? Oh, hahagod, hmm, hmm, 'pag gano'n. Sakto lang ang ramdam na sakit ni Kibuloy. Eh, 'di ba ho ang ano, ang pagpapamasahe, eh, magkahalong sakit at sarap. Oh, 'di ba? Saktuhan lang ang sakit at sarap nun. Pero kapagka yung kano na ang dumali, 'di ba? Medyo matitigas at mabibigat ang mga kamay nun sa pagmamasahe, ha? Huwag kayong ano diyan, kung ano-ano iniisip niyo, 'no? Kinakabahan tuloy si Kibuloy habang napapanood siguro. Siguro napapanood din tayo ni Kibuloy dun sa Oblo, ano? Oh, naku, dinidetalye ni Mark Ramos ang pagkakaiba ng pagtira yung pagtira, paghagod nung masahe. Ano gusto niyong ibig sabihin? Walang ibang ibig sabihin yan. Pagyari nung pagmasahe, yung mga kano mabibigat ang mga kamay. Gano'n ang ibig natin sabihin diyan, mga bossing. Rito, base sa mga dokumento mula sa korte, sina Estupare at Kabaktulan kasama ang iba pang defendants ay nagkaroon ng kasunduan na gumawa ng marriage fraud na nagsimula noong 2015 hanggang Enero 19 ng taong 2020. Tambak na ho ang tambak na ho ang kaso, 'no? Na nakapila kay Kibuloy, mga kababayan. Siguro kulang po ang habang buhay na sentensya dito kung sakaling mapatunayan po lahat 'yan, mga kababayan. Pila-pila na ho, eh. Sa gawaan niya mga ito ng arranged marriage sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinadala ng kanilang founder na si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika para pumasok sa isang peking kasal sa ibang miyembro ng KOJC na US citizens para magkaroon sila Eto naman si My Name is Earl, tanggal constipation ni Kibuloy. Ano 'yan? Hindi na mararamdamang ano, ayoko na ituloy, kusa na lang lalabas gano'n. Uy, na lum lu lumabas pala. Hindi ko namalayan yun, lumabas pala. Ringless ringless na. Anyway, iwanan na natin 'yan kung saan pa ho mapunta 'yan, mga kababayan.